Good afternoon mga kalakwatero. So today is Saturday, November 18 na. Ang bilis ng araw mga kalakwatero. So galing tayo din sa may EPIP. Kakalabas lang natin galing sa trabaho. So ang gala natin ngayon mga kalakwatero is tingnan natin mga bibilangin pala natin itong 7-Eleven ng Santo Tomas. So napansin nyo ang daming 7-Eleven din sa may Santo Tomas. So dito pa lang sa may Santa Anastasia, ito yon ang pinakaon ng 7-Eleven. Sa may gate 1 to. So from Calamba, Santa Anastasia, then ito yung pinakaon ng 7-Eleven. So iba-vlog ko to sa inyo, i-share ko to sa inyo mga kalapatsero. Kasi ang Santo Tomas ang pinakamaraming 7-Eleven sa buong Batangas. Nakakatuwa, no? So may nagbigay ng input sa atin kung pwede ba natin i-vlog ang 7-Eleven ng Santo Tomas. Bibilangin natin mga kalakwatero. Ako nga rin hindi ko alam eh. So meron lang nag-suggest na ipa-vlog daw tong 7-Eleven din sa may Santo Tomas City, Batangas. So yan na yung isa doon sa may EPIP Gate 1. Yan yung pinakaunang 7-Eleven din sa may EPIP. So dito naman sa may EPIP Gate 2, meron din sa may Bridge Point. Kaso lang hindi na tayo makatawid mga kalakwatero. So pakita ko na lang sa inyo. Yan, katabi lang ng Caltex. Yan, hinto tayo din Ito na yung gate to na EPIP. So yan 7-Eleven yan. Yung sa may Bridge Point, yung sa baba. Pagbaba mo ng footbridge, 7-Eleven yung pinaka bungad mo na. So malakas yung 7-Eleven diyan kasi yung galing trabaho, yung mga workers, siyempre magpalamig yan. Ako nga rin minsan pag ako ay nagpagas dyan sa may Caltex, napasok muna ako ng 7-Eleven. So ngayon is matraffic kasi Saturday ngayon. Hindi naman gaano ka-traffic, slightly lang. So ito na yung Light Industrial Park. Yan na yung papuntang Batangas City, yung Star Toll sa my right side. Yan yung diretso na talagang Batangas City. Pwede rin pala sa may Tambo exit para sa mga taga-Lipa din. So ito na yon Barangay San Rafael. So din naman sa may Barangay San Rafael, meron ding 7-Eleven din So pakita ko lang sa inyo. So itong 7-Eleven nag-start noong February 29, 1984 doon sa may Camias, may Quezon City ba yan? EDSA. So yan yung pinakaon ng 7-Eleven. I think 1984 yan mga kalakwatero. So ito, Petron. Yan, may 7-Eleven naman din Ito yon sa may Barangay San Rafael. Yan So pang ilan na to? I think pangatlo Pangatlong 7-Eleven. Yan, pangatlo. So I think hindi lang ako sure mga kalakwatero. Ang distansya dapat ng 7-Eleven is nasa 500 to 600 meters. Pero parang hindi nasunod dikit-dikit na yung 7-Eleven din sa may Santo Tomas. So yan yung parang policy pag ikaw ay nag-franchise. So sa franchise naman, hindi ako sure kung magkano na ngayon ang franchise. Siguro milyon na rin mga kalakwatero. So itong 7-Eleven nag-start to galing USA Las Vegas yan. Tapos pumasok din sa ating bansa sa Philippines, I think year 1982 yan 1982 parang kumuha sila ng license para makapasok din sa ating bansa. So from Las Vegas Philippines. So I think meron na tong nasa 3,000 plus 3,323 outlet sa buong bansa itong 7-Eleven mga kalakwatero. Medyo madami-dami. Pero ang pinakamarami talagang 7-Eleven sa buong
mundo ay ang Japan. So sa Japan nasa 15,000 plus, no? Wow, sa tutumas na tayo, bungad. 15,000 plus ang 7-Eleven ng Japan. Sila yung parang record holder, no, ng pinakamaraming 7-Eleven. Sunod ang Thailand, nasa 7,000 plus. I think tayo parang pang-apat na siguro tayo kasi ang pangatlo ay ang Taiwan. Yan, Taiwan din, Philippines. So, pang-apat natin din sa may San Antonio, Barangay San Antonio. Yan, papasok tayo. Bungad lang yan, mga kalakwatsero. So, sa unahan, magli-left turn tayo, mga kalakwatsero. So, yan, tanaw natin yung Rose and Grace at saka yung Jollibee Santo Tomas. So, ito na yung Santo Tomas City proper, no? So, alam yung mga kalakwatsero, nakakatakot talaga din, no? I think 2019 yung matinding disgrasya din, Dami kasing nabangga doon sa may intersection, no? So, ito na yung 7-Eleven ng San Antonio. Yan. Nandito lang, bungad lang. Ikot lang tayo. So, yan, no? So, ito yung pang-apat na 7-Eleven din sa may San Antonio. So, bungad lang siya. Nung una, parang barbershop yan dati, nung dito pa ako nakatira sa may San Antonio. Parang barbershop yan. Ayan, ngayon, naging 7-Eleven na siya. So, hindi naman gano'ng kalaki yung 7-Eleven din sa may San Antonio. So, napaka-interesting yung topic natin ngayon, no? Gagalain natin ang lahat ng 7-Eleven ng buong Santo Tomas. So, thank you sa nag-suggest, no? Wala akong ideya, So, ngayon medyo makulimlim ang panahon, no? Sana hindi na ulan. So, ngayon papunta na naman tayo doon sa may simbahan. May 7-Eleven din doon, no? Mga kalakwatsero. So, ito na yung Barangay Poblacion 2. Yan. So, madaanan natin yung City Hall ng Santo Tomas. Yan. So, ito na yung Poblacion 2. Diretso tayo ng St. Thomas Church. So, nandun din yung 7-Eleven. So, yan na yung City Hall. Ayan, nadaanan na natin. So, hindi normal ngayon, no, ang panahon. Biglang init, tapos biglang ulan. Nakatakot, sipunin tayo. So, left turn tayo, mga kalakwatsero. So, pansin nyo yung kalsada natin din sa may Santo Tomas. Ang liliit talaga, no? Hirap pag may mga, kasalubong, no? So, ayan, may 7-Eleven din, Alam yung mga kalakwatsero, ang 7-Eleven talaga, nasa mga gasoline station yan, no? Dapat, pero ngayon, hindi na. Itong 7-Eleven na to, katabi niya ay simbahan. Di ba? Kasi majority sa mga 7-Eleven nasa mga gasoline station talaga yan. So ito, simbahan. Ito na yung St. Thomas Church. Yan. So yan. Ito yung pang-5. Pang-5 natin. Dito yan pala sa may Poblacion 3 ng Santo Tomas. So, pag galing tayo sa Simba Church, pwede tayong dumaan din sa may 7-Eleven pag tayo ay nagutom. Magandang ideya din, no? Magandang ideya din sa nag-invest niyang 7-Eleven yan. So, ito na yung pinaka-loob-looban ng Santo Tomas City, Batangas. So, pansin nyo mga kalakwatsero, buhay pa rin yung mga ancestral house din sa may Santo Tomas. Then, pansin din nyo yung kalsada din lumuwag na, no? Kakaway dining lang to last year. Kasi nung una ang sikip din, no? 2-way lang talaga dito din, pero ngayon 2 lanes na both sides. Kaso lang ang daming puno na tanggal, no? So ito na yung Barangay Poblacion 4. So dito ako nakatira, no? Almost 3 years ako nakatira din kapitbahay ko siya, Vice Mayor Arminio Silva. Yan. Shout out para, Vice. So, ito na yung bagong 7-Eleven. Last year lang to. Katabi ng Dali.
So, yan, mga kalakotsero. Ito yung isa sa mga pinakabago. Pang-anim na to, no? Dito yan sa may Poblacion 4. Grabe, daming 7-Eleven, no? Ang lapit lang, no? Doon sa may St. Thomas Church at saka dyan sa may, crossing. Then ngayon, punta naman tayo doon sa may Cabrini. I think Poblacion 2. Ayan, Poblacion 2 na naman tayo. May 7-Eleven din doon sa may, terminal ng Santo Tomas. Public terminal pala. Yan. So, yan, ang lilit ng kalsada talaga din mga kalakotsero. So, ingat talaga tayo pag may mga kasalubong, no? Yan, no? Ang liliit, oh. Kasi nung unang panahon, sa mga panahon pa ng Kastila, kabayo lang kasi yung pinaka, method of transportation nung una. So, hanggang ngayon, hindi na kayang i-widening, no? Kasi sa dami ng mga establishment. Although kahit saan naman tayo, no? Lalo na sa may mga laguna na mga bayan, ang liliit din, no? Ito pa kasi yung mga datihang kalsada nung una. So yan, tanaw natin ang Cabrini Hospital, yan, no? Sa may left side. So dito naman sa may right side, ito na yung papuntang terminal ng Santo Tomas City, Batangas. So may fuel pala din, no? Ngayon ko lang napansin. May gasolinahan din pala din, eh. So ito yon, no? Isa sa mga bagong 7-Eleven din, sa may Poblacion 2. Yan, no? Pangilan na natin ito, mga kalakotsero. So nagbilang ba rin kayo? O pang 7. Pang 7. 7-Eleven. So, alam mo mga kalakotsero, bakit 7-Eleven? Kasi nung una, nagbukas kasi ito, ang store opening nila is 7 ng umaga hanggang 11 ng gabi. 7 AM to 11 PM. So, yan tinatawag siyang 7-Eleven. So, doon pa to sa Las Vegas. So, yan yung store hours nila. Pero ngayon, 24 hours na siya, no? Dapat hindi na 7-Eleven, mga kalakotsero. 24/7 dapat, no? 24/7 na siya. Hindi na siya 7-Eleven. Pero, yan na nga, eh. Yan na talaga yung pangalan niya. Trademark na yan, eh. Hindi na pwede baguhin. So, yan. Ito na yung Cabrini Hospital. Napakalaki na tong hospital din, sa may Santo Tomas. So, yan. Try natin tumawid, no? So, yan yung Caltex. So, mayroong 7-Eleven dyan. So, tatawid tayo. Try natin. So, hindi na pala tayo sa may palengke. O nga. So, dandahan tayo. Ang bilis ng mga bus din, eh. Although, yung 7-Eleven dyan sa may Caltex, palagi tayo natambay dyan, mga kalakotsero. Lalo na paggabi. So, katapat niya yung Chowking, no? Chowking Santo Tomas. So, ito na yung 7-Eleven. Pang-8. Pang-8 7-Eleven. Ito ay sako pa rin ng Barangay San Antonio, mga kalakotsero. So, meaning, ang Barangay San Antonio pala, may 2 7-Eleven. Medyo nambo na. Okay, continue tayo, mga kalakotsero. So, yan, ang dulo, ang rotonda na yan, no? Papuntang SM. Then, tanaw na natin yung Lianas Department Store. So, yan pala, mga kalakotsero, no? I-vlog pala natin ang Lianas, no? Tingnan natin kung kumustahin din natin itong Lianas. Kung marami pa bang napunta dyan, no? Na may SM na kasi. So, pag may time, papasok tayo sa Lianas. May balita tayo, mandami na ring nagsara dyan, no, sa may Lianas. Yung ibang, lumipat na sa SM, eh. Like Pancake. Nasa SM na siya. Pero ang Shikis naman, meron namang Shikis sa Lianas. May Shikis din sa SM. So yan, ikot tayo sa may rotunda. Buti na lang, no? Walang traffic ngayon, mga kalakotsero. Normal lang.
So may activities naman dyan sa SM ngayon, no? Nandyan si yung singer ng GMA, si ano ba yan? Ano ba pangalan noon? Kalimutan ko na tuloy. Si Julian San Jose ba yan? Yan, si Julian San Jose. So yan yung guest ngayon, no? 4:30 mamaya. Para mag mini concert dyan sa SM mamaya. So ngayon ang oras natin is 2:30 ng tanghali. Medyo naambon, tapos mainit. So dito na naman sa may right side, pakita ko lang sa inyo, din yung S&R. So yan, no? Tuloy na mga kalakwatsero ang S&R din eh. May plano na, pakita ko lang sa inyo. So yan, no? Doon tayo sa unahan para makita nyo. Sisilip tayo. Pinuputol na yung mga puno din eh. Kasi tayo na naman ang S&R next year. Yan, no? Yan, no? Mayroon ng project, plan, no? So, yan yung Indian Hotel. Yan. So, ito ay opposite side ng SM. Yan. So, yan yun ang plano. S&R. Yan. Grabe, no? Ang Santo Tomas, mga kalakwatsero. So, tapat ng SM yan, no? Pwede na lagyan ni, mini mayor ng footbridge. SM na, yung SM, SM at saka S&R. Harap-harapan na, mga kalakwatsero, no? Tapos may balita pa na ang Robinson magtayo din eh. Robinson at saka Ayala Mall. Nako, ano na mangyari din eh. Biglang, progress ang, Santo Tomas. Babaha pala ang mga mall din eh, mga kalakwatsero. Parang ang daming mag-invest, no? Ito ay chismis pa rin, hindi pa man confirm. Ayala at saka Robinson at saka Landmark. Yun. So, S&R tuloy. Next year, mag-start na dyan. So, ngayon nandini na tayo sa may barangay San Miguel. Itong San Miguel naman, mga kalakwatsero, merong dalawang 7-Eleven na bago. No? Last year lang, sabay-sabay. So, tingnan natin. Daanan natin. So, ito namang barangay San Miguel, mga kalakwatsero. Isa sa mga progressive barangay din to. Biglang boom din to. Itong San Miguel. Ang daming establishment, ang daming kainan. So, grabe ang business din ang negosyo din sa may barangay San Miguel. So, shoutout ko pala ang aming barangay captain na si Kapitan Renz Jerome Manzanilla. Yan. So, siya pa rin ang nanalong kapitan din sa may San Miguel. So, yung liga din sa may San Miguel, hindi pa rin tapos, no? Si Choy the Explorer pa rin yung nagko-cover. Ako ay pahinga muna ako sa basketball. Dini muna tayo sa gala. Sa lakwatsa muna tayo, mga kalakwatsero. Parang medyo naumay na ako sa basketball, no? Although nandyan naman si Choy the Explorer. So, ito na yung 7-Eleven yan, no? Bagong 7-Eleven to, mga kalakwatsero. Last year lang to. Ito yung number 9, pang siyam na. Yan, natambay din ako din eh. Tambayan nila Kwatsiro yan. Kasi ang gilid niyan, ang likod niyan is basketballan na ng San Miguel. Yung sports complex ng San Miguel. Although ang ganda talaga ng court ng San Miguel. Kaso lang nasa tago siya eh, sulok. So, tanaw na natin ang All Home. So, malapit lang tayo din sa may All Home, mga kalakwatsero. All Home Department Store. Yan, All Home na rin yan, Almost 10 meters lang ang layo from 7-Eleven. So, yan pala ang All Home. Iba-vlog din pala natin yan, Ano na kaya ang status ng All Home? Kasi dati, kukunti lang ang napunta dyan, Yun lang talaga mga nabili ng pampaganda ng bahay. Kasi yan naman talaga ang pinaka, nila, mga products. Hindi siya matawag na pasyalan ng All Home. Kung kayo ay magpaganda ng mga bahay niyo, kasi kumpleto na dyan, mga kalakwatsero. Electrical, mga tiles, so lahat-lahat nandyan na sa All Home. Hindi kagaya sa SM, ng SM pasyalan talaga. So yan na yung McDonald's San Miguel yan. So nandun yung bagong 7-Eleven yan. Kakabukas lang to last month. I think last month pa to, mga kalakwatsero, nag-open ito. Isa na naman to sa mga tambayan nila Kwatsero. Pero hindi pa ako nakapasok din eh. So, pangilan natin to? Pang 10.
Yan, pang sampo nating 7-Eleven. So, tama nga yung nagsuggest sa atin na ang dami talagang 7-Eleven din sa may Santo Tomas. No? Bago pa yan, mga kalakwatsero. So, sunod natin, doon tayo sa may San Vicente. So, yan yung McDonald San Miguel. So, malapit na ako din mga kalakwatsero. So, ito na yung Sampalucan Road, going to Tanawan, Water District. So, shortcut road ba na ito, papuntang Tanawan. So, pakita ko lang sa inyo yung 7-Eleven ng San Vicente. Dito sa may Dimakulangan ba yan? Complex. Pero hindi ako sure mga kalakwatsero kasi parang San Roque or San Vicente. Hindi ko ako sure. So, kayo na lang, comments na lang kayo. Kung saan ba sakop itong 7-Eleven? Sakop pa ba ito ng San Roque or San Vicente? Kasi may narinig kasi ako na San Roque pa daw yan. Tapos yung iba naman, San Vicente na. Yan ito. Kasi itong kalsada daw yung boundary ng San Roque at saka San Vicente. So, comments lang kayo mga kalakwatsero kung tama ba yung ko na ito ay sakop ng San Vicente. Kasi kung ang taga San Roque ang tanongin nyo, sa kanila pa rin daw itong 7-Eleven. So, ito na yung number 11 natin, no? Pang number 11. So, grabe talaga, no? Alam niyo mga kalakwatsero, ako ay nagala na halos buong Batangas. Kahit sa Batangas City, ilan lang ang 7-Eleven doon. Lipa, ilan lang. Kung ako ang tanongin nyo sa Lipa, mga kalakwatsero, pinakamarami sa Lipa ay McDonald. Grabe talaga doon. 7-Eleven hindi. Ang McDonald doon sa Lipa, mga kalakwatsero, parang kantuhan ng McDonald doon. So, try natin yan. Iba-vlog natin yung McDonald ng Lipa. Ang daming McDonald. So, din naman sa Santo Tomas, parang dalawa lang ang McDonald. Pero ang Jollibee, I think 3 na, no? Sa may Poblacion 2, sa may Dinis, San Pedro. May Jollibee Dinis sa may San Pedro at saka yung sa may San Felix. Yan. Sa San Felix naman, ongoing pa yung construction ng building. Next year yan mag-open. So, alam mo yung kalakwatsero dito na ulan, no? Doon sa may San Miguel, walang ulan. Dini na ulan. Di ba? So, ito na yung papuntang St. Padre Pio Shrine. So, liliko tayo doon sa may dulo. Mag-right turn tayo. Yan. Oh, tapos na ang dali din May dali na naman din sa may San Pedro. Grabe itong dali. May Alphamart, may dali na naman. Susunod siguro, ibablog natin ilan ang dali at saka Alphamart ng Santo Tomas. So, dito tayo. Right turn tayo. So, nandito lang yung 7-Eleven. Lampas nitong complex. So, ayan, ang 7-Eleven. So, nakapasok na tayo dyan, no? Mga 2 beses lang. So, yan yung 7-Eleven ng San Pedro. So, maraming tao dyan, mga kalakwatsero, no? Dahil malapit lang yan sa school ng San Pedro, National High School ng San Pedro. Walking distance lang. So, ito na yung number 12 natin, no? At Sunday at saka Saturday, maraming tao. Yan na nga, no? Kasi dahil sa St. Padre Pio, malapit lang din. So, matao talaga tong lugar na to. Hindi lang matao, matraffic talaga mga kalakwatsero. Dito ang, endpoint ng traffic. From San Pedro to San Miguel. Lalo na ngayon may SM. SM to San Pedro. Paglampas mo naman din sa may Jollibee ng San Pedro, wala na yung traffic yan. Na-traffic lang yan dahil sa intersection going to St. Padre Pio Shrine. Doon nag-stack up. So yan yung Jollibee na yan. Palagi tayong nakain dyan. No? Hindi naman gano'ng kalaki pero tamang-tama lang siya. So yan may Alphamart pala din So kakatayo lang yung dali din doon sa kabila. So alam mo kalakwatsero, itong barangay San Pedro, kumplito na rin may Jollibee, may Dali, may Alphamart, may 7-Eleven. So yan pala ang 7-Eleven, isa sa mga kompetensya nila ay ang sa Alphamart. Yan.
Alphamart ang kompetensya ng 7-Eleven, mga kalapatsero. So, kung sa Maynila naman, marami, no? May Family Mart, Mini Mart, Alphamart, at saka Uncle's John. So, yan yung mga kompetensya ni 7-Eleven. So, yan mga kalapatsero, wala na namang ulan, oh. Ay, loko lang tayo talaga, no? Ang lakas ng ulan doon sa may San Pedro, walang ulan, no? Ano lang to, San Pablo na yun to. Sunod na barangay ng San Pedro, walang ulan. So, sa unahan ay, San Felix, barangay San Felix. So, yan, madaanan natin ang bagong kinukonstruct na Jollibee ng barangay San Felix sa Kalakwatero. So, ito namang barangay San Felix, mayroon din tong 7-Eleven. So, tinanggal na yung 7-Eleven kasi tatayuan na ng Jollibee. Yan, no? So, yung pwesto ng Jollibee, nandyan yung Sea Oil at saka 7-Eleven, yung gasoline station dati. So, ito na yung papuntang, ito, sa may left side, and papuntang B Laguna, yan, no? O, papuntang Bitin, at saka Bae. Shortcut road yan, papuntang Laguna Province. Ang labas mo ay Bae. Yan. Bae, Laguna. So, Jollibee San Felix. Nako, ang ganda ng pwesto, mga kalakwatsyero. Matao kasi itong lugar na to dito sa may intersection na to. So, yan. Last but the least, ang 7-Eleven natin, ang barangay San Agustin. Pinaka-last. Medyo malayo-layo talaga yung biyahe natin, mga kalakwatsyero, no? Pero at least mission accomplished tayo ngayon, no? Sa isa nating mga subscribers na nag-suggest. So, hindi lang natin pangalanan kasi ayaw niya. Nahiya daw siya. So, yan, no? 7-Eleven ng San Agustin, barangay San Agustin na tayo. So, yan, shoutout ko pala ang ating butihing kapitan din, si Kapitan Manuel Velasco. Ito na yung pang 13 na 7-Eleven, pang last, kasi ang sunod nito is Alaminos na, Laguna, Maclagochero. Ito na yung pinakadulong barangay ng Santo Tomas, itong San Agustin. So malapit na pala tayo din sa may Santa Clara, no? At saka San Fernando. So mainit, pero doon sa may San Pedro na ulan. Yan. So yan, mga kalakwatsyero, balik na tayo. So yan yung simbahan ng San Agustin. At ang likod ay nandoon yung school at saka yung basketball court, no? Nakapag-cover kasi tayo ng liga din, eh. So shout out pala natin si Iski Bray Sanchez. Yan. At ating MVP na si D. Castro. Ang dami kaya magaling din sa may San Agustin, mga kalakwatsyero. So yan, pabalik na tayo. Yan. So mahaba-haba pala yung biyahe natin. So ang 7-Eleven ng Santo Tomas ay 13. Ang dami talaga, mga kalakwatsyero. Yung ibang bayan nga, 4-5 lang, eh. Yung iba nga, isa lang, no? Ang Santo Tomas ay 13. So ito na yung Jollibee San Felix. So yan na yung papuntang Bay Laguna sa may right side. Nako, nainit na, no? Wala nang ulan din, eh. So yan, shoutout ko pala si Sir Bray Banatlao na nasa USA. Sa kanyang lugar din sa may San Felix. Din shoutout ko pala yung ating mga subscribers, no? Din sa may San Felix at saka sa may San Pablo na yun. So maraming salamat sa papanood. Sa mga subscribers natin dyan sa ibang bansa like Middle East, Italy, Canada, yan. Thank you very much for watching our videos. So dito na lang. God bless us all. Thank you. Bye bye.